Number 10. Ang kunehong dagat na parang laruan, sea bunny. Sa unang tingin, parang laruan o malambot na keychain lang siya na gumagapang sa ilalim ng dagat. Maliit, maputi, at may dalawang tenga na mukhang pangkuneho. Kaya maraming tao ang nabibighani at napapaisip kung totoo ba o edited lang. Pero ang totoo, isa itong sea slug o nudibranch na sobrang kakaiba ang itsura kaya nagmumukhang pantasya. Ang tenga na nakikita mo ay hindi talaga tenga. Mga sensory organ iyon na tumutulong sa kanya na makaamoy at makaramdam ng paligid habang gumagalaw. Kahit cute tingnan, hindi siya panghawakan o guluhin dahil ang ilang kamag-anak niyang nudibranch ay may depensang kimikal mula sa kinakain nila. Kaya ang pinakamagandang gawin, panoorin lang, i-spot sa video at hayaan siyang manatiling misteryoso at adorable sa natural niyang mundo. Number 9. Ang pagong na mukhang lumang dahon, mata-mata. Kung may hayop na literal na nagtatago sa harap mo, ito na yon. Sa aquarium o sa tubig, madalas mapagkakamalan mo siyang lumang dahon, putik o lumot na naipon lang. Magaspang ang shell, may mga tiklop at nakausling na balat, at pati ulo niya mukhang parte ng lumang kahoy, kaya sobrang hirap siyang mapansin kapag nakahiga at hindi gumagalaw. Hindi ito nagkataon, camouflage talaga ang pinaka-weapon niya. Kapag nakapwesto siya sa mababaw o maduming tubig, halos nagiging invisible siya sa mga isda at biktima. At kapag may lumapit na pagkain, bigla na lang siyang gagalaw sa tamang sandali. Kaya kahit mukhang pang-horror ang itsura, ang totoo, isa siyang master ng pagtatago. Isang buhay na patunay na minsan, ang pinakamalakas na survival skill ay ang magmukhang ordinaryo. Number 8. Ang uod na martilyo ang ulo. Kapag nakita mo ito sa lupa sa gabi, unang iisipin mo talaga ay hindi to normal. Mahaba ang katawan, makintab at minsan parang may guhit. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang ulo, patag at hugis pala o martilyo, na parang may sariling disenyo para manakot. Dahil dito, madalas mapagkamalan itong alien, mutated na leech o kung anumang nilalang na hindi dapat umiiral. Pero sa likod ng itsurang parang horror, isa lang itong uri ng flatworm na kilala sa kakaibang anyo at galaw. Ang problema, hindi ito basta-basta harmless sa environment. May mga ganitong uod na invasive at kumakain ng ibang maliliit na hayop sa lupa, kaya nakakaapekto sa balanse ng ekosistema. Kaya kung sakaling makakakita, mas ligtas na huwag hawakan at huwag paglaruan. Treat it as observe only. Kasi minsan, ang pinaka-weird ay yung totoong totoo. Number 7. Ang mantis na nagpapanggap na orchidyas. Sa unang tingin, parang bulaklak na gumagalaw. Puti, may pinkish na detalye, at may petals na akala mo dekorasyon lang. Kaya kapag nakapwesto ito sa mga halaman, halos wala kang mapapansin. Hanggang sa biglang may kumirap na galaw at saka mo lang marirealize, buhay pala. Ito yung klase ng nilalang na literal na nagtatago sa kagandahan at ginagamit yung pagiging cute niya para manghuli. Ang pinaka-trick niya, ginagaya niya ang hitsura ng orchidyas para lapitan siya ng mga insekto. Kapag napaniwala niya yung biktima na ligtas at flower lang, doon siya biglang gagalaw. Mabilis, eksakto at walang warning. Kaya kung ikaw ay mahilig sa nature videos, eto yung top example ng camouflage na may style. Hindi lang siya pang survival, parang art na ginawang patibong. Number 6. Ang mantis na mukhang tuyong dahon, multong mantis. Sa video, akala mo talaga tuyong dahon lang na napadpad sa sahig, parang patay na piraso ng halaman na walang buhay. Maputla, gusot ang hugis at yung mga gilid niya parang punit-punit na dahon na matagal nang nalanta. Kaya kung hindi ito gagalaw, malaki ang chance na lampasan mo lang siya nang hindi mo namamalayan na isang mandaragit pala ang nasa harap mo. Pero kapag tumagal ang tingin mo, saka mo makikita ang bisyo ng kalikasan. Ginawa siyang ganito para makapanghuli at makaiwas sa kalaban. Dahil kamukha niya ang tuyong dahon, napapalapit ang mga insekto na hindi nag-aakala ng panganib. At sa tamang segundo, bigla siyang kikilos. Mabilis,
tahimik at sakto. Kaya siya tinawag na multo, hindi dahil paranormal, kundi dahil parang nawawala siya sa paningin kapag nakahalo na sa paligid. Number 5. Ang topong may ilong na parang bituin. Kung may hayop na mukhang galing sa sci-fi, ito na yon. Yung ilong niya parang may maliit na bituin sa dulo. Maraming nakausling na laman na nakapalibot na sa unang tingin ay parang kakaibang tentacles. Kaya kapag nakita mo ito sa clip, mapapaisip ka kung bakit ganito ang disenyo ng isang hayop na nakatira sa lupa. Parang sobrang extra para sa simpleng paghahanap ng pagkain. Pero yun nga ang punto. Yung bituin sa ilong niya ay super sensory tool. Sa halip na umasa lang sa mata, ginagamit niya ang ilong para maramdaman ang paligid at mabilis na mahanap ang pagkain, lalo na sa basang lupa o mga lugar na mahirap makakita. Kaya kahit nakakatakot o nakakadiri sa unang tingin, ito ang isa sa pinaka-epektibong halimbawa ng hayop na inangkop ang katawan para mabuhay. Hindi maganda tingnan para sa tao, pero perfecto para sa mundo niya. Number 4. Ang uod na mukhang pusang mabalahibo. Unang tingin pa lang, may isip mo agad, bakit parang bola ng balahibo na gumagapang? Maliit lang siya pero sobrang kapansin-pansin dahil mukhang may makapal na fur. Parang munting pusa o laruan na gumagalaw sa kalsada o sa sahig. Kaya maraming tao ang natitempt hawakan o picturean ng malapitan, lalo na kung cute ang dating. Pero dito nagsisimula ang delikado. Kahit mukhang harmless, may mga uod na ganitong mabalahibo na pwedeng magdulot ng hapte, iritasyon o pangangati kapag nadikit sa balat. Yung balahibo na akala mo fluff lang, minsan ay parang tiny needles na pangdepensa nila sa predators. Kaya kung may makita kang ganito, treat it as look but don't touch. Mas safe na obserbahan lang kasi sa kalikasan, minsan yung pinaka-cute ang may pinakamasakit na surprise. Number 3. Ang mantis na mukhang bulaklak ng diablo. Kung merong nilalang na parang ginawa para lokohin ang mata mo, ito na yon. Sa clip, parang bulaklak na may petals ang itsura. Layered, elegante at halos artistikong tingnan. Kaya kapag gumapang siya sa kamay o sa dahon, parang flower sculpture lang na biglang nabuhay. Hindi mo aakalain na isang predator pala ito dahil mas mukha siyang dekorasyon kaysa insekto. Pero ang tunay na nakakatakot, yung kagandahan niya ay taktika. Ginagamit niya ang floral na anyo para makalapit ang biktima. At kapag nasa tamang distansya na, saka siya bibilis na kikilos. At dahil bihira at kakaiba ang itsura, nagba-viral talaga siya online. Maraming napapahanga, marami ring napapaatras. Kaya siya bulaklak ng diablo sa pakiramdam ng manonood. Maganda, pero may predatory na sekreto sa likod ng ganda. Number 2. Ang uod na berde na may markang silya sa likod. Sa unang tingin, parang normal lang uod na kulay berde. Yung tipong mapagkakamalan mong harmless at pangkaraniwang dahon eater. Pero kapag nilapitan mo at tinignan ng maigi, mapapansin mo yung kakaibang marka sa likod niya. Parang may silya o saddle na nakapatong. Dahil doon, nagmumukha siyang mas kakaiba kaysa sa ordinaryong caterpillar. At kadalasan, dito rin nagsisimulang maging curious ang mga tao. Pero ang twist, hindi lahat ng kakaibang uod ay dapat lapitan. May mga ganitong caterpillar na pwedeng makasakit kapag nadikit sa balat, pangangati, hapde o iritasyon. Kaya hindi siya yung tipong hawakan para tignan. Mas safe na obserbahan lang at iwasan ng contact, lalo na kung hindi mo alam ang species. Sa kalikasan, minsan ang mga maliliwanag ang kulay at may kakaibang pattern ay warning sign din. Parang sinasabi nilang, tignan mo lang ako, huwag mo akong galawin. Number 1. Ang misteryosong maputlang maliit na nilalang sa England. Ito yung klaseng clip na nagbibigay ng pakiramdam na hindi may paliwanag na nangyari. Isang napakaputla at maliit na nilalang na halos nakadikit sa lupa. Parang hirap makita sa unang tingin. Habang kumikilos siya, parang may ginagawa siyang paulit-ulit. Parang kinakamot ang lupa o sinusubukang magtago, kaya mas lalo kang naiilang habang pinapanood.
tahimik yung tagpo, pero doon nanggagaling yung kaba kasi walang malinaw na sagot kung ano talaga siya. Ang mas nakakaintriga, pagkatapos ng sandaling iyon, parang wala nang kasunod na paliwanag. Hindi na raw ito nakita ulit, kaya naiwan yung misteryo. Pwedeng normal lang na hayop o insekto na hindi agad nakilala, pero dahil sa itsura at kilos, nagmumukha siyang ibang klase. Kaya siya naging pang number 1. Hindi dahil pinakamalakas o pinakamalaki, kundi dahil yung vibe niya. Yung tanong na naiiwan sa utak mo matapos ang video.